Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, hindi pa rin naman nga huli ang lahat para sa team ng Denver Nuggets na makuha ang kanilang inaasam na first seed bago pa man magtapos ang regular season. Bale, 0.5 games lang naman ang kalamangan sa kanila ng kasalukuyang top 1 team na Oklahoma City Thunder. Isa pa, may ilang mga NBA analyst rin naman nga po ang nagsabi at umami na ang Denver Nuggets pa rin ang pinakakinakatakutang makalaban ngayon sa Western Conference. Bagamat man, hindi pa ganun kalalim ang bench nito kumpara last season, nariyan pa rin naman sa kanila ang hawak na itinuturing na best 5 ngayong season kung saan halos lahat ng kanilang mga starter kayang magtala ng malaking puntos, merong shooting, kumuha ng rebound at kayang dumepensa. Ika nga'y halos wala para naman nga pong nahahanap na butas o kahinaan ang mga teams na kasalukuyang first 5 ng Denver Nuggets. Yes mga idol, lahat rin naman nga po ng mga players nito gumagalaw at umaambag, kaya di na nga nakapagtataka kung bakit sila pa rin ang nag-iisang team na may pinakamataas na tsansa na makakuha muli ng kampyonato. Samantala, delikado talaga ngayon mga idol, bumagsak ang Golden State Warriors sa ika-11 pwesto sa West at hindi pa kung sakali mang makapasok sa play-in tournament matapos ang kanilang pagkatalo kontra sa Indiana Pacers. At isa nga sa mga rason ng kanilang mga pagdaos-dos sa win-loss record ay ang kanilang head coach na si Steve Kerr na nagkaroon nga daw ng mali-maling desisyon sa kanilang game plan. Sa katunayan, binabatikos nga po ngayon mga idol ng kanilang mga fans ang paggamit ng Warriors ng 4-guard lineup sa nakalipas na mga laro. Yes mga idol, ginamit nga po ni Coach Steve Kerr ang 4-guard lineup ni na Stephen Curry, Klay Thompson, Chris Paul at Brandon Podziemski sa kanilang game noong nakarang araw laban sa Memphis Grizzlies, which is gumana naman, ngunit inulit na naman nga nila ito sa kanilang laban kontra sa Pacers na hindi rin naman nga naging successful, lalo pat dahil dyan sobrang nanghina ang kanilang depensa sa ilalim at masyadong naging predictable ang kanilang mga play sa opensa, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit naging madali para sa Indiana Pacers na patumbahin ang kanilang team kahit nasa kanilang home court pa ito. Samantala, pagkatapos nga po na maipanalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang napakahalagang game laban sa Philadelphia 76ers, mismong si LeBron na ang aminado na wala talaga sila sa rhythm ngayon sa pag-commit nila ng napakaraming turnovers at ang pagmintes ng kanilang mga tira, gayong paminsan-minsan lamang silang nabibigyan ng napakahabang day off na umabot ng 3 days. Mabuti na lamang, desididong nag-step up ang lahat ng mga malalaro pagdating sa depensa na siyang pinakarason ng kanilang pagkapanalo. Sinabi rin naman nga nito na wala na silang room para magkamali pa sa kanilang mga susunod na laro since patapos na ang season at nasa alanganing pwesto pa sila. Kaya gagawin nga nito ang lahat ng kanilang makakaya upang manalo lamang, at isa nga mga idol sa mga nag-step up talaga ng gusto ay ang kanilang bagong player na si Spencer Dinwiddie na nakapagtala ng 11 points sa kanyang 3 out of 8 shooting sa kanilang pagkapanalo. Bale, eto na nga ang pinakamagandang laro nito at pinakamataas na naitala simula nang sumali siya, kaya isang magandang senyalis na ito na unti-unti na nga po niyang nakukuha ang kanyang bagong role at nakakasabay sa kanilang mga ginagawang play bilang kanilang bagong 6th man sa kanilang rotation.